Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Hi guys, it's me, Nomer. For today's episode, mapapanood nyo ang 3 compilation video ng mga hayop na may kakaibang trip pagdating sa pagkain. Umpisahan natin ang kwentuhan tungkol sa 5 hayop na kayang tiisin yung gutom. Panoorin nyo to. Ikaw ba yung taong palaging nagugutom? Kung oo, tiyak na magugulat ka sa superpowers ng mga hayop na tampok for today's video. Ito yung mga hayop na kayang mabuhay kahit ilang araw nang hindi kumakain. Una sa ating listahan ay ang ibon na may kita lamang sa Antarctica. Ito ang mga emperor penguin na mahilig kumain ng isda. Kasali ito sa ating listahan dahil kaya nitong mabuhay kahit 4 na buwan na silang hindi kumakain. Magsisimulang subukan ang kanilang katatagan tuwing buwan ng Marso kung kailan isinisilang ang kanilang itlog. Ipinapasa ng mga mommy penguin ang itlog sa mga daddy penguin dahil trabaho ng mga lalaki ang magbantay at maglimlim sa kanilang itlog. Kapag nakuha na ng mga daddy penguin ng itlog, oras na para umalis ang mga mommy penguin. Ang mga mommy penguin kasi ang nakatoka upang humanap ng pagkain, samantala ang mga daddy penguin ang naka-duty para magbantay sa itlog. Hindi umaalis sa pwesto ang mga daddy penguin dahil iniingatan nilang hindi mahulog sa yelo ang kanilang itlog. Sa pagsapit ng gabi, kailangan tiisin ng mga daddy penguin ang matinding lamig na aabot ng negative 112 degrees Celsius. Halos manigas sa lamig ang mga daddy penguin, ngunit protektado nila ang kanilang itlog para huwag itong manigas sa yelo. Ito ang buhay na titiisin ng mga daddy penguin sa mga susunod na 3 buwan. Babantayan lang nila ang kanilang itlog hanggang sa ito ay mapisa. 3 buwan na ang lumipas, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kumakain ang mga daddy penguin. Pero, mapapalitan ito ng kaligayahan dahil unti-unti nang mababasag ang itlog at masisilayan na nila ang kanilang anak. Masaya ang mga daddy penguin dahil nagbunga na ang kanilang pagtitiis ng gutom. Namunga ito ng cute at maliksing baby penguin, kaya sulit ang pagod ng mga daddy penguin. Ang galing dahil kaya nilang hindi kumain ng 4 na buwan, mabantayan lang ang kanilang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, isa-isa nang magsisibalikan ang mga mommy penguin at sila naman ang nakatoka para alagaan ang mga baby penguin. Sa wakas, ito na ang pagkakataon ng mga daddy penguin para umalis at humanap ng makakain. Kung sa tao ito mangyari, tiyak na kamatayan ang sasapitin natin. 10 araw lang kasi ang kaya nating itagal ng hindi kumakain. Unang araw pa lang ay tsak na mauubos ang glucose sa ating dugo. Pagkalipas ng 3 araw, malulusaw ang iyong taba para gamitin ang iyong katawan bilang enerhiya. Kung buhay ka pa sa ika-7 araw, tiyak na ubos na ang taba sa iyong katawan. Dito magsisimulang lusawin ng iyong katawan ang iyong muscle para dito kumuha ng enerhiya. Mas maraming muscle, mas matagal na makakasurvive sa gutom. Sa 4 na buwan na pagtitiis ng penguin sa kanilang gutom, kalahati ng kanilang timbang ang mawawala. Hindi gaya ng susunod nating contender na kayang mabuhay nang hindi kumakain sa loob ng 4 na taon. Tumungo naman tayo sa Africa para makilala ang susunod nating bida. Dito sa malalim na ilog kasama ng mga buwaya, merong isda na tinatawag na lungfish. Sa tuwing nagugutom, mahilig itong kumain ng maliliit na isda basta't kasya sa kanilang bibig. Kasali sila sa ating listahan dahil kaya nitong mabuhay ng 4 na taon nang hindi man lang kumakain. Ginagamit ng lungfish ang kanilang superpowers sa tuwing natutuyo ang ilog na siya namang kanilang tinitirahan. Maraming hayop ang namamatay pero hindi ang mga lungfish. Isa kasi ito sa kakaunting uri ng isda na merong lungs o baga gaya nating mga tao. Para makatakas sa matinding init, naghuhukay ito ng malalim na butas sa putikan.
Pinagkakasya niya ang kanyang sarili sa butas dahil ito ang kanyang magiging tahanan sa mga susunod na buwan. Sumasailalim sa tinatawag na estivation ng isda kung saan pinapabagal niya ang kanyang metabolismo ng 60% upang hindi maubos ang kanyang enerhiya. Ang balat nito ay naglalabas ng malapot na likido bilang proteksyon laban sa dehydration. Ngayon, maghihintay na lamang ang isda hanggang sa matapos ang tagtuyot. Ilang buwan na ang lumipas, kaya walang kamalay-malay ang mga construction worker na ang putik na kanilang hinukay ay meron palang isda sa loob. Sa pagsapit ng tagulan, ito na ang oras ng lungfish para lumabas sa kanyang lungga. Sa pagkakataon na ito, kesa magising sa ilog, nagising ang lungfish na nasa loob ng pader ng bahay. Sa tingin ko, maganda sana kung may ganitong talento ang mga Pilipino. Ayon sa World Health Organization, 4 sa bawat 10 batang Pilipino ang nakakaranas ng gutom araw-araw. Laganap na kasi ang kahirapan sa ating bansa, kaya maraming tao ang napipilitang gumawa ng iba't ibang diskarte para lang makakain. Nakakaawang tignan ang mga bata na pumapasok sa eskwela na kumakalam ang sikmura. Kaya naman matatawag na isang superpowers ang pagkontrol sa gutom gaya ng mga lungfish. Pero sigurado akong mas bibilib ka sa susunod nating contender. Ang number 3 sa ating countdown ay mahirap hanapin dahil sa liit ng katawan. Pero pag dumapo ito sa iyong balat, siguradong sisipsipin ito ang iyong dugo. Ito ang mga tick o garapata. Kakaunti lang sa atin ang nakakaalam na kaya nitong mabuhay ng 8 taon kahit hindi ito nakakainom ng dugo. Magpasa hanggang ngayon, hindi matukoy ng mga scientist kung paano nagagawang mabuhay ng kuto kahit wala silang kinakain. Sa liblib na lugar sa Africa, madalas na inaabot ng 4 na taon ang garapata sa paghihintay ng tamang biktima. Nagtatago ito sa ilalim ng buhangin at lumalabas lamang kung may tao na mapapadpad sa kanilang pwesto. Gumagapang ito ng dahan-dahan kahit ilang taon na itong hindi pa nakakakain. Kapag nasa balat mo na ang garapata, hinahanap nito ang ugat na pinakamadaling sipsipan ng dugo. Kapag nabusog ang garapata, tumataba ito ng halos 100 beses sa orihinal nitong sukat. Kung ang mga garapata ay nagkakandara pa upang tumaba, ang mga tao naman ay mas gustong pumayat. Ang halimbawa nito ay ang pambihirang kaso ni Angus Barbieri. Si Angus kasi ay nakayanang hindi kumain sa loob ng 1 taon at 17 araw. Nangyari ito noong year 1939. Tsak nakabibiliban mo ang ginawa ni Angus dahil natiis niya ang hindi kumain ng ilang buwan. Tanging vitamins lang at mga beverage ang kanyang iniinom. Pagkalipas ng 382 days, halos hindi na makilala si Angus sa laki ng kanyang pinayat. Nabawasan ang timbang ni Angus ng 125 kilos. Dahil sa kanyang pambihirang karanasan, binigay sa kanya ang titulo bilang tao na pinakamatagal na hindi kumain. Mukhang sa garapata ata pinaglihi si Angus dahil sa tagal nitong hindi kumakain. Pero ang susunod nating contender, may kilala mo ang dragon na kayang hindi kumain ng 10 taon. Ang pang top 2 sa ating listahan ay ang look-alike daw ng isang baby dragon. Dito sa madilim na kuweba, may kita ang mga Olm salamander. Paboritong kainin ng Olm salamander ang maliliit na hipon, ngunit sa tuwing wala silang makain, kinagamit nila ang kanilang superpowers. Kaya nilang pabagalin ang kanilang metabolismo. Halos hindi na ito gumagalaw para hindi maubos ang kanilang natitirang enerhiya. Sa ganitong paraan, nakakayanan nilang hindi kumain sa loob ng 10 taon. Maliban pa dyan, kaya nito mabuhay ng 100 taon.
Dahil sa kanilang superpowers, napaisip ako kung kaya rin ba itong gawin ng tao. Ang sagot, maaaring makita natin kay Prahlad Jani. Sumikat si Prahlad Jani noong 2003 sa bansang India matapos niyang ipamalita na nabuhay siya ng 70 taon nang wala man lang kinakain o iniinom na tubig. Nakuha daw niya ang kanyang superpowers matapos itong ibigay sa kanya ni Vishnu, isa sa mga Diyos ng Hinduismo. Sa loob ng 70 years, nabuhay si Prahlad Jani dahil kumukuha lang siya ng enerhiya sa hangin at sa sinag ng araw. Mukhang imposible, pero totoo nga ba ito? Para patunayan ang kanyang pahayag, sumailalim sa masusing obserbasyon si Prahlad Jani kung saan nilagay siya sa loob ng kwarto sa ospital. Binantayan siya ng mga doktor para i-monitor ang kanyang kalusugan. Hindi din siya kumakain at umiinom sa loob ng kwarto. Nagulat ang mundo ng medisina sa kanilang nadiskubre. That we are all watching a miracle in the science or biology, so to say, because it's already 108 hours since Mataji's admission into this hospital, and he has not eaten anything, he has not drank a little drop of any kind of liquid. Sa loob ng 20 days, nakasurvive si Prahlad Jani nang wala man lang kinakain o iniinom. Lumabas din sa medical test na normal ang lahat ng kanyang vital organs gaya ng heart, liver, kidney at maski brain function. Magpasa hanggang ngayon, naging palaisipan sa mga siyentipiko kung paano ito nakayanan ni Prahlad Jani. Ayon sa kanya, 70 years na siyang hindi kumakain, ngunit normal ang lahat sa kanyang katawan. Ang ganda nga sana kung kaya din nating gawin ang ginawa ni Prahlad Jani. Pero sa dami ng masasarap na pagkain na pwede mong pagpilian, parang ayoko na rin magtiis ng gutom at mas gusto ko na lang ang lumamon. Ngayong nakilala mo na ang 4 na hayop na matindi magtiis ng gutom, oras na para makilala ang nakakuha ng top 1 sa ating countdown. Kilala mo ba ito? Yang maliit na nakikita mong gumagapang, yan ang mga tardigrade. 1 milimetro lang ang sukat nito at may 8 paa. Ito naman ang itsura ng kanilang mukha. So sobrang liit, kailangan mo ng microscope para makita mo sila. Sa tuwing nagugutom, kumakain ng tardigrade ng algae at mga cells ng halaman. Sila ang numero 1 sa ating countdown dahil kaya nitong hindi kumain sa loob ng 30 taon. Yup, tama ka sa narinig mo. Kaya nilang tiisin ang kanilang gutom sa loob ng 30 years. Ang mga tardigrade ay may superpowers na tinatawag na cryptobiosis. Ginagamit nila ang cryptobiosis sa tuwing wala silang makain. Pinibilog nila ang kanilang katawan upang ipreserba ang natitira nilang enerhiya. Para silang natutulog sa tuwing nasa cryptobiosis ang kanilang katawan. Sa ganitong paraan, kaya nilang mabuhay ng matagal na panahon kahit hindi kumakain. Walang anumang hayop sa mundo ang kayang pumantay sa kayang gawin ng mga tardigrade. Ito ang dahilan kung bakit sila ang numero 1 sa ating listahan. Para sa susunod na video, ito naman ay tungkol sa mga hayop na may kakaibang panlasa sa pagkain. Tutukan nyo ito at marami kayo ritong matututunan. For today's video, may kilala natin ang mga hayop na may kakaibang trip sa pagkain. Ito yung mga hayop na tsak na kabibiliban mo dahil sa kung ano ang kaya nilang lunukin. Ikukumpara din natin ang mga hayop sa pambihirang mundo ng mga tao. Kaya kung handa ka na sa panibagong exciting na kwentuhan, tara na at umpisahan na natin. Simulan natin ang listahan sa hayop na nakakuha ng pang-5 pwesto. Ang pusa na inyong napapanood ay ang tinawag na fishing cat. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang pusa. Pero, meron pala itong pambihirang talento. Sa lahat ng mga pusa, ito ang walang takot sa tubig. Veterano ito sa panghuhuli ng isda kaya sila tinawag na fishing cat. Kung ang ibang pusa ay nag-evolve para maging hunter sa gubat,
Ang mga fishing cat ay nag-evolve para maging semi-aquatic o yung hayop na pwedeng mamuhay sa tubig. Ang kanilang daliri sa paa ay may ekstrang balat gaya ng paa ng mga itik. Sa ganong paraan, mas maayos silang nakalalangoy. Kasali sila sa ating listahan dahil mas gusto nilang mabasa sa tubig para lang makakain ng isda kaysa humuli ng ibang pagkain gaya ng daga. Hindi sila katulad ng ibang pusa na halos mamatay sa nerbiyos kapag nababasa. Kung ang mga fishing cat ay handang lumusong sa tubig, meron ding mga tao na ganito ang sitwasyon. Dito sa probinsya ng Bustos, Bulacan, may 3 magkakapatid ang pirming nakalubog sa putikan. Gaya ng mga fishing cat, andito sila para makahuli ng isda. Ito si Darwin, 12 anyos, Jeff, 8 taong gulang, at Mark, 5 taong gulang. Sa unang tingin, parang naglalaro lang ang mga bata. Nagbabatuhan po ng putik. Naglalangoy po. Pero sa totoo lang, hindi biro ang kanilang ginagawa lalo't gahita ang lalim sa sinusuong nilang putik. Hindi naman po ako nandidiri. Dito na po kami lumaki. Wala po nagtafo po sa amin. Di pa ako nagtatakot eh. Ito. Ayon sa magkakapatid, ang panguhuli ng isda ang naging hanap buhay nila sa nakalipas na 3 taon. Ito raw ang kanilang paraan para makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Nakita ko po kasi nahihirapan po. Para po mabilis na sila, mapahinga na po sila. Maliban sa kanilang net, ginagamit nila ang kanilang maliliit na kamay para dakmain ang hito. Sisiw ng anak. May malaki ako. Dahil sa kapal ng putik, halos hindi na nila nakikita ang kanilang tinatapakan. May mga pagkakataon pa nga raw na sila ay nasusugatan sa mga bubog. Dahil sa kanilang makaantig damdaming kwento, maraming tao ang nagpapaabot ng kanilang tulong sa 3 magkakapatid. Umaasa sila na balang araw, makakaahon din sila sa putik ng kahirapan. Para sa mga fishing cat, hindi na bale kung mahirapan sila sa putikan basta't makakain lang sila ng paboritong isda. Hindi gaya ng susunod nating bida na walang kahirap-hirap sa pagkain dahil mismong balat na nila ang kanilang ginangata. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Pang-apat sa ating listahan ay ang mga gecko. Maaaring mas kilala mo sila sa tawag na butiki. Ang mga gecko ay kasali sa countdown ng hayop na may kakaibang trip na kainin. Sa tuwing sila ay nagpapalit ng balat, ordinaryo na sa kanila ang kainin nito. Kakaiba yun dahil para silang kanibal na kinakain ng sariling balat. Kung tutuusin, merong magandang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Ang kanilang balat kasi ay isang libreng pagkain. Sobra ang gutom ng mga gecko sa tuwing nagpapalit ng balat, kaya para mabusog, kinakain nila ang kanilang balat. Maliban sa nasasarapan sila sa kanilang balat, parang ako naman ang nasasarapan sa pagbalat sa kanila. Tingnan mo, parang nakakaaliw balatan ng mga gecko. Pero alam mo ba na maski tayong mga tao ay mahilig ring kumain ng balat? Dito sa Valenzuela City, matatagpuan ang pinakamalaking pagawaan ng chicharon. Sa loob ng 30 years, nakuha na raw nila ang perpektong paraan ng pagluluto sa masarap na chicharon. Nakahanap sila ng pakulo para mas pumatok ang kanilang produkto dahil sinong mag-aakala na posible palang gumawa ng higanteng chicharon. May haba ito na 5 talampakan. Halos kasing tangkad na nito ang isang tao. Para maluto ito na maayos, kakailanganin itong iprito sa higanting kawali. Sa ganitong paraan, pwedeng lumapad ang balat ng baboy na parang popcorn. Ang mga giant chicharon ay nagkakahalaga ng 700 pesos kada piraso. Kung kaya mo itong ubusin ng mag-isa, maghanda ka ng isugod sa ospital dahil tsak na puputok ang batok mo sa dami ng kolesterol. Sa kaso naman ng mga gecko, wala silang dapat ikatakot. Wala naman kasing taglay na kolesterol ang kanilang balat.
Kung nagulat ka sa kayang kainin ng mga butiki, maugulat ka naman sa kayang inumin ng susunod nating bida. Pangatlo sa ating listahan ay ang gamo-gamo at paru-paro. Kasali sila sa ating countdown dahil sa kanilang kakaibang trip na inumin. Ilang beses na kasi itong namataang umiinom ng luha direkta sa mata ng pagong. Pati ang mata ng mabangis na buhaya hindi nakaligtas sa uhaw na paru-paro. Dahil sa paru-paro, naging magandang dilag ang mga buhaya. Ginagawa nila ito dahil hinihigop ng mga paru-paro ang mga mineral sa luha ng hayop. Ang luha kasi ay mayaman sa sustansya gaya ng sodium, isa sa mineral na nagpapalakas sa katawan ng paru-paro. Sa bansa ng Madagascar, namataan ng gamo-gamo na umiinom sa mata ng natutulog na ibon. Napatunayan din na maski ang mga tao ay hindi exempted sa mga gamo-gamo. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong iiyak pag may gamo-gamo at baka pagpestahan nila ang mata mo. Kung masarap sa gamo-gamo ang luha ng mga tao, merong bata sa isla ng Cuyo, Palawan ang di umano lumuluha daw ng dugo. Siya si Roxanne, 18 anyos. Kakaiba ang kondisyon ni Roxanne dahil may lumalabas na dugo sa kanyang mata. 2 hanggang 3 beses sa isang linggo kung lumuha siya ng dugo. Unang nararamdaman ko, parang umiikot yung paningin ko. Sumasakit yung ulo ko. Unti-unti siyang tumutulo. Sa loob lang ng 3 minuto, kaya daw niyang umiyak ng dugo na pupuno sa isang shot glass. Humahapdi po yung mata ko. Minsan po pumupula. Yung pinakamahirap po yung tenga, mata at ilong ko po yung dumugo. Sabay-sabay po yun. Hanggang sa pati po yung bunganga ko, dumugo na rin po. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Roxanne, meron daw itong karamdaman na hemolacria. Hanggang ngayon, wala pa rin gamot ang naiimbento para pigilan ang sintomas. Gayunpaman, nananatiling positibo sa buhay si Roxanne na balang araw, mahahanapan ng lunas ang kanyang karamdaman. Kapag nakita ng mga paru-paro ang luha ni Roxanne, iinumin pa rin nila ito. Ang mga paru-paro kasi ay namamataang umiinom maski ang dugo ng mga patay na hayop. Hindi gaya ng susunod nating bida na kumakain naman ng lupa para sa asin. Kung tutungo tayo sa gubat ng Amazon, dito natin makikita ang mga nagagandahang parot. Kasali sa ating listahan ng mga parot dahil sa kanilang kakaibang trip sa pagkain. Tuwing umaga, makikita mo silang nagkukumpulan. Lahat sila ay nag-aagawan para makakain ng lupa. Pero, hindi basta-bastang lupa ang kinakain nila dahil ang tanging kinukuha nila ay ang clay. Ang clay ay ang malagkit na bahagi ng lupa. Kinakain ng mga parot ang clay dahil sagana ito sa mineral na kung tawagin ay sodium. Maaaring mas pamilyar ka sa sodium dahil tinatawag rin itong asin. Kaya naman nagkakandara pa ang mga parot sa pagkain ng clay dahil kailangan nilang makakain ng asin. Katulad ng sa mga paru-paro na umiinom ng luha, ang asin galing sa clay ay mabisang paraan upang maging malusog ang mga parot. Mabuti na lang at hindi na natin kailangan gayahin ang mga parot para lang makakain ng asin. Pero alam mo ba na sa ibang bahagi ng mundo, mayroong mga tao na napipilitang kumain ng lupa? Kung bibisitahin natin ang bansang Haiti, dito mo masasaksihan ang pagkain na tinawag na mud cookie. Ang mud cookie ay ang binilog na putik na matapos ibilad sa araw, kinakain ito ng mga tao. Kahit nakakadiri ang kumain ng putik, naging mabenta ito sa mga tao na walang pera pambili ng tamang pagkain. Kinukolekta ang sako-sakong lupa mula sa bundok na pinagkakainan din ng mga parot. Babasain nila ang lupa at sasalain sa tela para matanggal ang mga buto. Hahaluan nila ito ng asukal at taba ng baboy para magkaroon ng konting lasa. Matyaga nila itong bibilugin para ibilad sa araw. Kapag natuyo na ang mga cookies, pwede na itong ibenta para sa mga mahihirap at nagugutom. Naniniwala ang mga tao rito na may sustansyang dala ang pagkain ng putik at mabisa ito upang ibsan ang kanilang gutom.
Kahit ayaw nilang kumain ng putik, wala naman silang magagawa dahil wala silang pera pambili ng gulay at karne. Kung ang mga doktor ang tatanungin, sobrang delikado ang pagkain ng mud cookies. Maaari kasi magbigay ng sakit sa tiyan ng putik at maging sanhi pa ito ng malnutrisyon. Gayunpaman, mukhang hindi mapipigilan ang bentahan ng mud cookies dahil maraming tao sa Haiti ang umaasa rito. Ikaw, willing ka rin bang kumain ng cookies na gawa sa putik? O mas gusto mo pa ang kumain ng pagpag o yung pagkain na kinuha sa basurahan? Ano sa tingin mo sa dalawa ang mas masarap? Comment down below nang malaman namin ang iyong opinyon. Ngayong nakilala nyo na ang 4 na hayop na may pinakakakaibang trip sa pagkain, oras na para makilala ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Ang hayop na aking tinutukoy ay ang egg-eating snake. Kabilang ito sa genus na Dasypeltis na binubuo ng 18 uri ng egg-eating snake. Kahit magkakaiba ang kulay ng mga egg-eating snake, lahat naman sila ay tsak na kamamanghaan mo dahil sa talento ng paglunok ng itlog. Kaya nilang ibuka ang kanilang bibig ng sobrang laki. Mas gusto nilang lunokin ang itlog dahil wala naman silang sapat na lakas para basagin ito. Kung babasagin naman nila ang itlog, baka matapon lang ang laman nito. Dahil sa kanilang napiling pagkain, ang mga egg-eating snake ang pinaka-extreme pagdating sa kakaibang diet sa animal kingdom. Teka muna, meron lang akong isa-shoutout. Hello kina Victor at Arman. Hello rin kay Lance Jacob, Zaira at Jeshel Llanera Del Pan. Happy birthday kay Marie Luisa. At kina Kaizen, Marcus at Zian Kali G. Pramus. Para sa last video, mapapanood nyo naman ang 5 hayop na may nakakadiring panlasa. Paano ba naman? Gusto kasi ng mga hayop na ito kumain ng basura at saka yung mga nabubulok. Para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko, eto at panuorin nyo. Sa video ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na pinakamasipag maghalungkat ng basura. Ang pang-5 sa ating listahan ay ang higanting hayop na ito. Sila ang mga oso. Sa mga bansa gaya ng Amerika at Canada, malaking problema ang panghahalukay ng mga oso sa kanilang basurahan. Ikinakalat kasi ng mga oso ang basura at sinisira ang mga trash can sa paghahanap ng pagkain. Palagi kasing gutom ang mga oso, kaya para silang naka-jackpot sa pagkain pag andito sila sa basurahan. Kawawa ang mga oso dahil wala na silang makain sa gubat, kaya napipilitan silang kumain ng basura. Pero alam mo ba na dito sa Pilipinas, marami pang mas kalunos-lunos ang istorya? Sa bawat garbage landfill o tapunan ng basura, merong kang makikitang nangangalaykay. Sila ang maigiting na basurero, handang sumuong sa maduming basura para lang buhayin ang kanilang pamilya. Kinukuha nila rito ang mga bote, dyaryo, bakal at lata, mga bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. Marangal ang kanilang trabaho, lalo't dugot pawis ang puhunan sa pamamasura. Yun nga lang, delikado ito dahil pwede silang makakuha ng samot-saring sakit dulot ng bakterya at virus. Ayon sa tala ng Social Weather Station o SWS, may 3 milyong pamilya sa buong Pilipinas ang umaasa sa pangangalakal ng basura upang pagkunan ng mapagkakakitaan. Ang ilan sa mga nangangalakal, mga bata na sa halip ay nasa eskwela at nag-aaral, andito sa tambakan ng basura. Sana dumating panahon na magkaroon tayo ng maayos na gobyerno na kayang solusyonan ng problema ng kahirapan. Nang sa gayon, mabawasan ang mga batang Pinoy na nagtatrabaho sa ganitong sitwasyon. Hindi tulad ng mga Pinoy, masarap ang food trip ng mga oso sa basurahan dahil mas masasarap ang mga pagkain na tinatapon nila sa Amerika. Ang pang top 4 sa ating listahan ng mga hayop na mahusay maghalukay ng basura ay ang mga raccoon. Maraming probinsya sa Amerika ang namumroblema dahil palaging pinapasok ng raccoon ang kanilang basurahan. Ang mga hayop na ito ay omnivore. Ibig sabihin, kakainin nito ang kahit ano mula sa karne hanggang sa gulay at prutas.
Walang kaarte-arte ang mga raccoon sa pagkain ng basura dahil likas sa kanila ang pagiging scavenger. Scavenger nga pala ang tawag sa mga hayop na kumakain ng nabubulok na karne at yun ang ugali ng mga raccoon. Pero alam mo ba na hindi lang tao ang nasanay kumain ng nabubulok na karne? Maski ang mga tao kasi ay nagiging scavenger. Dito sa ilang parte ng Maynila, may mga tao na para daw raccoon. Sila kasi ay kumakain din ng pagkain na kinuha sa basurahan. Ang tawag sa pagkain ito, pagpag. Ito yung mga pagkain itinatapon galing sa restauran at muling kinukolekta ng mga tao para kainin. Nakakadiri ang pagkain ng pagpag dahil madumi na ito, lalo't nang galing ang pagkain na ito sa basurahan. Madalas na bumibili ng pagpag ay ang mahihirap na pamilya na walang sapat na pera pambili ng mas desenteng pagkain. Dito sa malalaking tambakan ng basura, sama-sama ang mga basurero sa pangangalkal ng basura sa pag-asa na makakakita sila ng itinapong pagkain mula sa mga restauran at hotel. Para sa kanila, sayang naman daw ang mga pagkain kung itatapon lang. Ayon sa datos ng United Nations Environment Program noong 2022, 1 bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang at itinatapon na lamang. Sabi sa tala, kada isang tao ay nagsasayang daw at nagtatapon ng 80 kilo ng pagkain. Halos 300 tonelada naman ng pagkain ang itinatapon mula sa restauran, hotel o iba pang kainan. Mahigit 600 tonelada naman ng pagkain ang nanggaling sa ating bahay o tinatawag na household food waste. At mahigit 100 milyon tonelada ang food waste sa buong mundo na mula sa retail sector. Pagkakuha sa itinapong pagkain, muli nila itong lulutuin. Naniniwala kasi sila na namamatay raw ang bakterya nito kapag muling niluto. Nakakatuwang isipin na merong mga karenderyang nagbebenta ng pagpag sa abot-kayang presyo. Sa halagang 20 pesos, pwede ka nang bumili ng isang order ng pagpag. Hindi ligtas ang pagkain ng pagpag dahil madumi ito at pwede ka makakuha ng samot-saring sakit. Gayunpaman, mukhang walang makakapigil sa ilang Pilipino ang kumain ng pagpag, lalo't karamihan sa atin ay lugmok sa kahirapan. Ikaw, nasubukan mo na bang kumain ng pagpag? Kahit medyo bumaliktad ang iyong bituka sa ganitong pagkain, hintayin mo na lang ang susunod nating contender na kahit ano raw ay willing kainin. Ang pang top 3 sa mga hayop na pinakamasipag maghalongkat ng basura ay ang mga baboy. Hindi gaya ng ibang hayop, napakalakas ng panunaw ng mga baboy kaya't kaya nilang lusawin ng anumang pagkain. Kahit sobrang dumi o kahit nakakalason yung pagkain, baliwala yan sa tiyan ng baboy. Kaya nga sa ibang lugar na may maraming baboy, hinahayaan lang nilang kumain ito ng basura. May mga kaso pa nga ng baboy na pinapakain ng bangkay ng tao dahil sabi nila, kinakain daw ng baboy maski ang buhok at buto ng tao. Isang malaking problema sa ating mga tao pag ang baboy ay kumain ng basura dahil syempre, kinakain din natin ang karne ng baboy. Kumbaga para ka na din kumain ng basura pag kumain ka ng baboy na kumakain din ng basura. Dito sa Pilipinas, ang mga basura sa paligid ay parte na ng ating pang-araw-araw na problema. Sa isang araw lang, ang buong Pilipinas ay nagpo-produce ng 61,000 tonelada ng basura. Katumbas yun ng 1,000 at 200 piraso ng truck ng basura kada araw. Malaking porsyento sa mga basurang ito ay mga plastik. Sa Pilipinas kasi, uso yung mga patingi-tingi na plastik, yung mga nakasachet. Kaya mabilis dumami ang basura dahil sa madaming maliliit na plastik. Metro Manila ang pinakamalaking contributor ng basura sa buong bansa, bunga ng napakaraming populasyon. Dito sa Rodriguez, Rizal, matatagpuan ang San Mateo Landfill, ang pinakamalaking tapunan ng basura na nanggaling sa Metro Manila. Masama sa ating bansa ang pagkakaroon ng maraming basura dahil sa mga sakit at nakalalasong kemikal na pwede nating makuha. Kapag maraming basura, syempre, pwedeng malasan ang ating katubigan at lupa. Maski ang hangin na ating sinasagap, pwede maging nakalalason.
Basura pa nga ang isa ding tinuturong dahilan kung bakit panay ang baha sa Maynila. Kaya dapat, huwag nating hahayaan ang mga alagang baboy na kumain ng basura dahil baboy na nga tapos binababoy palalo natin. Ang top 2 sa ating listahan ng matatakaw kumain ng basura ay ang ibon na ito. Sila ang mga seagull. Opportunistic feeder ang mga ibon na ito. Pag sinabing opportunistic feeder, kinakain nila kahit ano na madaling kainin. Malakas ang pangamoy ng mga ibon na ito, kaya naaamoy nila kung nasaan ang maraming basura. Sa dami ba naman ng tinatapon nating pagkain sa basurahan, siguradong may isa dyan na gustong kainin ng ibon. Kahit mukhang masaya ang mga ibon na ito sa pagkain ng basura, hindi dapat silang pakampante. Yan ay dahil sa delikado sa hayop ang kumain ng basura. Dito sa mga isla ng Pacific Ocean sa Midway Atoll malapit sa Hawaii, napag-alaman ng mga scientist na karamihan sa mga ibon rito ay puno ng plastic ang tiyan. Nadiskubre nila ito matapos nilang buksan ang tiyan ng mga namatay na ibon at doon nila napag-alaman na marami na palang nakain na plastic ang mga ibon. Pinaniniwalaan ng mga ekspertong sumusuri sa mga ibon na 90% ng mga seabirds ang nakakain ng plastic. Hindi nalulusaw sa tiyan ng plastic, kaya bumabara ito sa kanilang bituka at nagdudulot ng maagang pagkamatay ng ibon. Ayon sa kanilang datos, ang bawat ibon sa isla ng Midway Atoll ay may plastic sa tiyan na tumitimbang ng 3.2 grams. Katumbas yun sa isang tao na may 13 piraso ng bote ng plastic sa loob ng bituka. Dahil sa nakakaalarmang revelasyon ng kalagayan ng mga ibon, minabuti ng mga tao rito na panatiliing malinis ang paligid sa paraan ng pangungulekta ng plastic na itinapon sa dagat. Kawawa naman ng mga ibon. Sila ang pinaka naapektuhan ng dahil sa kapabayaan ng mga tao. Ngayong napanood nyo na ang 4 sa pinakamalakas kumain ng basura, oras na para makilala nyo naman ang nakakuha ng pang-numero 1 pwesto. Ang top 1 sa ating listahan ng mga hayop na mahilig kumain ng basura ay walang iba kundi ang mga daga. Kahit saang lugar na mayroong basura, asahan mo na mayroong daga. Hindi tulad ng ibang hayop sa ating listahan, ang mga daga ay nasanay ng gawing tirahan ang basurahan. How you doing, bro? Kapag nakakita ng basurahan ang mga daga, para silang naka-jackpot at nakalibre ng eat-all-you-can buffet. Sa mga lugar na talamak ang basura, lumobo na rin ang populasyon ng mga bubuit. Delikado ito dahil ang mga daga ay pwedeng magpasa ng nakamamatay na sakit sa mga tao. Kung minsan, mas matatapang pa ang mga daga kaysa sa tao at sila pa ang may ganang manakot. Dahil sa sobrang dami ng basura sa paligid, sumobra na din ang pagdami ng mga daga. Alam mo ba na ang isang daga ay kayang manganak ng hanggang 100 piraso? Kung ganun, baka sakupin na ng mga daga ang ating lungsod. Sabi pa nga nila, kung nasaan ang basura, naroon din ang mga daga. Kaya nga malalaman mo kung gaano kadisiplinado at kalinis ang isang bansa kung gaano rin karami ang kanilang daga. Sana dumating ang panahon na kaunti na lang ang daga sa Pilipinas dahil palatandaan nyo na natuto na tayong maglinis ng ating kapaligiran. Kaya naman kung ang pag-uusapan ay ang pinakamatakaw kumain ng basura, ang mga daga ang tunay na kampiyon sa ating listahan. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!